Ministro saying that this is not a response to the allegations. Mas motion daw po ito to dismiss. You have Deputy Speaker Ortega saying it's still stonewalling. Wala pa rin daw pong sinagot na mga allegation doon sa complaint. Ano po ang response nyo dito? Because the defense relied on technicalities. Again, this is not about technicalities. If there are no ultimate facts, or if there's a failure to allege ultimate facts, there is nothing to respond to. No, how do we respond? And secondly, parang nag-iiba yung legal system natin. No, kailangan siguro may paliwanag natin that when a complaint is filed against a person, it is the complainant that has to prove na merong maling ginawa yung inaakusahan niya. So the burden is on them to prove that, and it's not on the Vice President to just respond even if there are no ultimate facts. It is not for the Vice President, it is not incumbent upon the Vice President to help the complainants build their case. Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. May problema ang bansa. Nandito tayo ngayon sa crisis sa petroleum. Ba't inuuna pa yung impeachment dyan? Sinong nag-i-enjoy? Parang sila lang yata eh. Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. Ako naniwala ko, hindi sila problema. Eh, laki-laki ng mga problema dyan na harapin natin. Kung gusto nila ng fair justice, i-challenge natin lahat ng congressman. Imbestigahan si President. Imbestigahan lahat. Payag tayo lahat yan. Lahat sila imbestigahan. Lahat naman sila may confidential fund eh. Bakit matitino bang mga congressman na yan? Dako, tanong natin sa taong bayan. Ha? Hindi ako makakasagot pero siguraduhin ko, itanong natin sa taong bayan ko yung mga nag-iimbestiga dyan sa congressman. Matitino ba sila? Aware naman kayo. No? Atin yan, pera natin yan. Ngayon, para sila na ang tinatawag na king dyan. And remind them na that is not your kingdom. And you are not a king. Darating ang araw, walang forever. Bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao direyo nga sigig sabok-sabok na ako. Itsa, ang dilawan man ka nga nung gadul-dul man kang Bibi Sara karon. Ayaw na yun si Bibi Sara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kaya kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. Nang walang nakitang paglabag ang Commission on Audit sa kanilang opisina batay sa 2024 audit report nito. Binigyan diin ng OVP na walang nawala o nasayang na pondo ng bayan o ari-arian ng gobyerno. Lahat nila ng puna ng COA sa OVP ay administrative at sumang-ayon sila na gawin ang lahat ng rekomendasyon ng COA. Muli ring binanggit ng OVP ang ibinigay na unmodified opinion ng COA noong 2024. Ibig sabihin nila nito na ipresenta ng tama ang financial statements ng opisina.